Okay, alright yan. Welcome back sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At itong ay lalong tumitindi po itong ating mga natuklasan na mga pangyayari dyan po sa isang kulto sa Socorro, Surigao del Norte o itong ang SBEs ay mga kaibigan. At nung nakalipas po ay mayroon tayong ginawa na isang reaction video patungkol nga dito kay Senior Aguila na nais na po na umalis sa nasabi pong SBSI o ito nga tinatawag sa ngayon na kulto mga kaibigan, pero ito po ay napigilan dahil ay nakumbinsi daw mga kaibigan. So alamin po natin ngayon bakit po itong si Senior Aguila ay madali lamang nilang nakumbinsi at ano ba ang mga pangako na ipinapaabot po dito kay Senior Aguila. At nakuha po nilang loob, hindi na po tuluyan na umalis sa nasabi pong kulto mga kaibigan, at pinagpatuloy po niya ang pagiging leader sa nasabing kulto. At dito nga sa video na ito ay atin pong malalaman ang sikreto na lihim patungkol nga sa pagpanatili ni Senior Aguila sa nasabing kulto. Napansin at narinig ni Jeng, yung ating nagsasalita at ating in-interview kagahapon, narinig at sila ay nag-aaway ni Janjan Ahok, yung bugaw na nag-aaway sila isang hating gabi. At ito ay nagsasabi si Jerins naka-hazard yung sasakyan sa labas ng bahay nila. Naka-hazard yung sasakyan ni Jerins dahil gusto nang umuwi ni Jerins Kilario. Gusto niya nang umuwi. So, ngayon sabi wala naman pala, ayoko na. Hindi ko na kaya mga paghihirap ng mga tao. Uuwi na ako. Okay, right yan mga kaibigan. Ito po ang ating natalakay na nung nakalipas na itong si Senior Aguila ay gusto na umalis dito po sa SBSI at ayaw na po niya na maging leader pa dito po sa SBSI. Pero yun nga ang ating pag-usapan ngayon kung bakit ba ay hindi po natuloy yung plano na pag-alis po ni Senior Aguila dahil nga ay nakumbinsi po siya nito pong mga advisor po niya mga kaibigan. So ngayon, naghihisterikal si Jerins, buti na lang napakalma ni Janet Ahok at napapasok doon sa kwarto. Napag-usapan na huwag kang ganyan dahil mabubulabog ang mga tao pag gawin mo yan. Napapag-usapan ang lahat. So ngayon, ang naging nangyari na usapan pala is bibigyan na. Pagbibigyan na si Jerins, yung Diyos nila. Pagbigyan na si Jerins Kilario kung ano man ang gustuhin nito, including ang mga babae, kung sino yung gustuhin niya ay mangyayari at mangyayari dahil nga merong taga-kumbinsi na isang bugaw, dalawang bugaw pala, sila yung magkukumbinsi sa mga bata, sa mga minors na nagugustuhan ni Jerins Kilario na magsabi, na pagsabihan, na i-recruit na pumayag yung bata dahil ikaw bata ay napakaswerte mo, kaya pumayag ka na, napakaswerte mo. Ikaw ay andyan, dediretso ka sa langit. Pagdating ng araw, ikaw ay nakaupo sa tabi ng trono ng Panginoon. So, kailangan pumayag ikaw. So, kaya yung iba is napapapayag. Doon natutulog at nakikita ni Jeng Plaza na doon yung babae papalit-palit hanggang magdamag mga kaibigan. So, yun ang nangyayari. So ngayon buti na lang nakumbinsi
ni Janjan, ni Karen, at dahil nung araw na yon, nung kinabukasan, nung nag-away sila ni Janjan Ahok at ni Jerins, kabukasan ay nagpatawag ng meeting. Si Karen, si Mamerto, si Rosalie at si Janjan Ahok. Yun ang pinatawag at nagkasundo sila dahil lahat ng mga gawa doon, ang pagmi-meeting nila ay laging wala si Mama Nena. Hindi pinapaalam nila at bawal hanggat maaari hindi ipaalam kung ano yung mga pinag-usapan nila ni Karen Sanico. Yung mga sindikato, hindi nila pinapaalam. Bagkos nagagalit sila pag si Mama Nena ay pumunta doon, bibisita sa hirang na Diyos, at ang hirang na peking Diyos ay pinagtataguan pa ang ating mahal na Mama Nena. So hanggang sa iyon na namatay na ang Mama Nena. At ang ikinamatay is brutal kong sasabihin, mga kaibigan ko. Okay, alright yan mga kaibigan. Hanggang dito lang po muna ang video nating panoorin mga kaibigan. Mamaya po gagawan po natin ng continue po yan mga kaibigan na reaction patungkol naman po dyan sa paano po namatay itong asawa ng founder. Actually itong Mr. and Mrs. Tarok, ang founder po dito sa SBSI mga kaibigan. At ang ating nabalitaan dito, base na rin po sa mga dati pang mga membro na nakaranas po sa mga pamalakad po ng Mr. and Mrs. Tarok mga kaibigan, ay napakaganda raw ang takbo po ng SBSI dati, na kung mayroon po silang mga pangangailangan ay andyan kaagad tumutulong po ang Mr. and Mrs. Tarok sa kanila mga kaibigan. At wala pong ibang ninanais itong Mr. and Mrs. Tarok kung hindi po ay magabayan po nila ng tama at matulungan po nila ang kanila pong mga membro na sumalib po nga dito sa SBSI mga kaibigan. Pero pagpasok nga dito mga tao na ito mga kaibigan, itong si Janet Ahok at itong si Karen Sanico, itong si Mamerto Galanida mga kaibigan, doon na po ay nag-litsi-litsi ang SBSI. At ito nga si Mrs. Ahok, Mrs. Tarok ay hindi na po nila pinapasali sa kanila po mga gagawin po na mga meeting para kung ano po ang mga plano na mangyayari dyan po sa SBSI. Hanggat nga ay ito nga ay namatay. Pero yun nga ang ating pag-uusapan mamaya, ang pagkamatay po ni Mrs. Tarok mga kaibigan. So dito po tayo sa pagkumbinsi dito po kay Jerins Kilario o Senior Aguila, na yun nga ay gusto na po niyang umalis dito po sa SBSI dahil sabi ay hindi na raw kaya ang mga pinagagawa sa mga membro. So parang nakonsensya po siya mga kaibigan. Pero nung kinumbinsi nga siya nito ni Janet Ahok, ay doon na nga mga kaibigan nakuha po nila ang loob, dahil nga dito sa pangako na kung sino man ang gugustuhin ni Senior Aguila na mga minoridad dyan na isama po niya sa kanyang pagtulong, ay sila na ang magkukumbinsi sa mga dalagita para po ay samahan siya sa kanyang pagtulong mga kaibigan. Kaya ay sinunggaban kaagad ditong si Majumbo mga kaibigan na si Senior Aguila ang mga pangako nitong kanyang mga bugaw. Sabi nga ni Madam Dayan Dantes na ito po ay mga bugaw. Siyempre matatawag po yung bugaw dahil sila nga ang nagkukumbinsi itong mga batang babae para po ay
punta sa kwarto ni Senyor Aguila. At palit-palit po ang mga batang babae, mga kaibigan. Kaya pala ay sobrang sarap po ni Senyor Aguila. At hindi na po niya naisipan pa na umalis dyan po sa SBSI, mga kaibigan. Biruin mo na kahit sino na gustuhin po niya ay kaya po niyang kunin, mga kaibigan. Dahil ito nga ang mga advisor niya ang nagkukumbinsi. So, siyempre, madali lang po nila sabihin yan, mga kaibigan, dahil ay kinikilala nga nila itong Diyos, no? At sabi pa nga dito ni Madam Rian Dantes na ang kanilang pagkumbinsi ay sasabihin na ay maswerte po sila dahil sila ang napili ng Diyos at sigurado na pagpunta sa langit ay nasa kasama po sa tabi ng Diyos na nakaupo sa kanyang trono. So, yan po, mga kaibigan, no? Matindi po ang kanilang mga pangkukumbinsi sa mga minoriidad, mga kaibigan. So, alam po natin na dinideny po ito nitong mga tao na ito nung Senate hearing, pero ayan na, at naglabasan na po ang mga baho nila, mga kaibigan. At patungkol nga dito sa pagkamatay ni Mrs. Tarok ay yan nga ating tatalakayin mamaya, no? Ito muna ang ating tapusin ngayon, ang patungkol nga dito sa mga bugaw ni Senyor Aguila, mga kaibigan, na talagang nagustuhan ni Senyor Aguila. Kaya pala nakita po natin sa katawan pala, mga kaibigan, na ganito po ang tao na walang problema na naiisip, kung hindi ay puro kasiyahan lamang, mga kaibigan. Kaya kita-kita naman po natin ganun po, no? Wala po siyang alam sa mga nangyayari. Base na rin po doon sa ating napanood sa Senate hearing, mga kaibigan, lahat po ay wala po siyang alam. Ang alam lang po niya, itong maging masaya po siya kasama ang mga minoridad. So, yan po, mga kaibigan, no, na dapat po natutukan at imbestigahan mabuti para po mabigyan ng tamang hustisya ang ating pong mga kababayan dyan, lalo na itong mga naging biktima ng mga minoridad, mga kaibigan. Dahil pagka ito po ay hindi po tutukan at maabsuelto po sila dito, mga kaibigan. Ako, talagang marami po ang gagawa pa ng ganito po, mga kaibigan, kung sila po ay makakalusot po dito. Kaya sana po ay talagang parusahan po ito. Wala pong pipiliin kahit na itong si Mamerto Galanida na matanda na, dahil ay karapat dapat naman po talaga na pagbayaran po nila ang kanila pong mga ginagawa po na mga kasalanan na sobra po, mga kaibigan, no? Pagpapahirap sa ating mga kababayan dyan, mga matanda, PWD, mga bata, wala po silang pinipili, mga kaibigan. Kaya ay sana po na ang hustisya po natin ay talagang gagalaw po dito. Alam po natin marami na po mga kaso na hanggang ngayon ay hindi pa po nabigyan ng hustisya, di ba? Ang mga sabungero, ang kaso ni Kapil Silapid, ang kaso ni DJ Bantag ay ni Litgo Bruel Digamo, at sa iba pang biktima sa Negros Oriental, at iba pa, mga kaibigan, na hanggang ngayon ay wala pa pong hustisya na nakakamit. Na sana po ay mayroon po, no, sa ngayon na masabi natin ng batas po sa Pilipinas ay gumagalaw talaga, no?
para po ay maramdaman po natin na hindi po natutulog ang batas. Dahil kung makalusot pa ito mga kaibigan, iwan ko lang kung ano pa ang masasabi po ng ating mga kababayan. So, pag-pray lang po natin mga kaibigan na makamtan po nila ang hustisya. So, yan po muna ang aking masasabi sa ngayon mga kaibigan. At ako po muli ay magpasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video. At sa lahat po ng mga nakasubscribe na maraming salamat. Sa mga bagong nag-subscribe, ayan, maraming salamat po sa inyo. At kung nagustuhan po ninyo ang video rito, paki-like naman po at mari ay paki-share na rin mga kaibigan. At sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, ayan, maraming salamat po sa ating mga ka-OFW. Ayan, at lahat po tayo mag-iingat kung saan po tayo naroon. At hanggang dito lang po muna tayo sa ngayon mga kaibigan. Abangan po ninyo mamaya ating pong gagawan po ng reaction, yung pong pagkamatay ni Mrs. Taro. So ayan, see you po sa next video. God bless all of us. Palagi lang mag-iingat. Saan tayo naroon.